Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ngayon sa mundo ng social media. First District Congressman ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos. Walang utang na loob. Ito ang naging komento ng mga netizens, lalong-lalo na ang mga Solid Duterte supporters. At lumalawak mga kaibigan yung alitan. Ano? Pati si Sandro na dahamay mga dating supporters nito matapos ang controversial statement nito na tila diritsahang pinaringgan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Senator Amy Marcos matapang at nanindigan na ipagtatanggol si dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Click na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, hindi makapaniwala ang maraming Pilipino sa naging pahayag ni Congressman Sandro Marcos na tila ipinagtanggol di umano nito ang kanyang kapwa kongresista at Makabayan Black member na si Franz Castro at tila kinakalaban nito daw ang dating Pangulo na ama ng Vice. Totoo kaya yun mga kaibigan? Kinakampihan niya na sila Franz Castro mga kaibigan. Makabayan Black. President sana wag naman mga kaibigan. Sara Duterte na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Galit raw ba sa kritisismo si Sandro Marcos maging mga kapwa nito kongresista dahil lamang raw sa pagtatanong ni Rodrigo Duterte sa extraordinary fund ng Kongreso at dapat raw itong isa publiko. Bakit iniiba nila ang usapan sa Kongreso? Paalala ng marami sa ating mga kababayan na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kaisa-isang taong pumirma para mailibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay na siyang lolo ni Sandro Marcos na ama ni Pangulong Bongbong Marcos na kahit ang lahat ng mga politiko noon ay nagalit kay Pangulong Rodrigo. Ganun nga talaga mga kaibigan. Kung kinakalaban ng Duterte mga kaibigan, parang lumalabas dito wala talagang utang na loob mga kaibigan. Duterte, bukod nga sa pagkakarismaya ng marami noong mga suportas sa kanya, ay mukhang nagliliyab sa galit ang marami sa ating mga kababayan matapos muli nitong patutsadahan ang former President Rodrigo Duterte sa kanyang social media accounts at sa naging pahayag nito sa pagbukas ng sesyon sa plenaryo matapos ipinagtanggol di umano nito si Speaker Martin Romualdez at Makabayan Black member. Ito kasi nagsimula yun kay Romualdez mga kaibigan, di ba? Parang ang pangit tignan tuloy, parang sila mismo nagpaparinggan. Dati magkakasama yung mga kaibigan. Basta tayo mga kaibigan, wala tayong pinapanigan dito hanggat maaari, gumingit na lang tayo. At Actors Party List Representative na si Franz Castro. Nakakalimutan na ata daw ng kongresista na isa sa mga ayaw magpalibing sa kanyang lolo sa libingan ng mga bayani itong si Franz Castro na sa maraming taong ipinaglalaban nila sa korte, si dating Pangulong Duterte lamang ang kaisa-isang pumirma para mailibing ang lolo nito sa libingan ng mga bayani. Kaya nang matapos mangako si Speaker of the House Martin Romualdez na ipagtatanggol niya ang Kamara laban sa kritiko at sa mga taong gustong gumagamit di umano ng pagbabanta para makuha ang gusto na tila pinariringgan at pinatatamaan ang dating Pangulong Duterte. Dahil sa pahayag nito na magsasagawa ng audit kung paano ginasta ng ika-4 sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang pundong ibinigay ng taong bayan at walang takot na sinabi din ni Duterte na ang most rotten institution is the Congress. Ayon pa kay Senator Amy Marcos,
Marcos, noong 2015 ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon ay may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin? May loyalista kami dahil loyalista kami. Ako gaya ng aking ama ay matapat at naninindigan para sa tunay na kaibigan, sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa. Yan ang iniwang ligasiya sa akin, sa atin ng aking ama, ang makatutuhanang pagkakaisa, pagkakaisang hindi bulal lamang ng bibig, pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa, sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinakaloyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulong-pulong bansa, hindi tayo umiiral na parang mga isla. Dapat nagtatagpo ang sa dulo, mata sa mata, solid North, solid South, solid Pinas. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailaman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingang para sa kanya, noon ay tinanong siya na kaya ba niya pinahintulutan ang paglilibing ay dahil kaibigan niya lang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa pwersa ng kasamaan, nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. Unquote. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kahit anong gawin ni Speaker, kung magtapat sila ni Sara sa pagka-presidente, di siya mananalo dahil mahal ng tao si BP Sara tsaka may totoong pagmamahal sa bayan. Wala kaming paki sa drama ng Senate at Congress. Need namin ang resibo ng extraordinary fund ninyo. Kahit di na presidente si PRRD, huwag mong kalimutang mga Marcos, maraming titindig sa taong bayan kay PRRD. Lumabas din ang tunay na ugali dahil sa extraordinary fund. Kaya limutin ng taong tumulong sa mga Marcos noon na mapalibing si... Oo nga mga kaibigan, dahil lang sa fund na yan, nagsimula sa confidential fund. Hanggang ito mga kaibigan, nagbabanga yan. Apo Lakay. Paparinggan sila. Hindi Marcos ang nasa dugo nito kundi Romualdez. Ambisyoso din sa kapangyarihan, tandaan mo mabilis lang ang panahon. Hindi ka rin malilimutan ng taong bayan sa pagiging ganid sa kapangyarihan. Second chance ito ng taong bayan sa inyo dahil sa mga Duterte. End quote. Nagsalita na, sinagot na at pinanindigan ang kanilang trabaho at mga institusyon. Mahalaga ito. Pakinggan po ninyo ito yung accountability ng ating mga elected official at ang ating institusyon. Mahirapang nating intindihin yan. Sasabihin niya, politika lang yan. So, ganun. Pero, pag inaral natin ang ating mga takbo ng gobyerno at ang sinasabi ng mga kinaukulan, abay dapat po tayong sumunod. Dapat nating sundan at alamin niya sino nga ba ang tama at mali dito. So, talaga hong pinilit ni Congressman Lagman, Excel Lagman, na veteranong mababatas, 28 years na yata ang congressman niya, pabalik-balik lang. Yung unang nagsasalita ho ay ang Batang Marcos, Sandro Marcos, Assistant Majority Leader. Nagsalita rin na talagang hindi niya nagustuhan ang mga batikos at nadinig niya. Sabi nga niya, isang network, nga po, yung pinanggalingan na mga statement ng dating Pangulong Duterte. At nag-break ng sandali dahil hindi ho agad masagot. Kayang-kayang sagutin, pero para maayos mabuti ni Congressman Deputy Speaker Aurelio Gonzales ang mga pinanggalingan. At sabay resign siya as, sabi sa inyo, opisyal pa pala yun Opisyal at member ng PDP Laban, nag-resign siya bago niya pinangalanan ang dating Pangulo. So, ewan ko kung ano magiging reaksyon dito ng kampo ni Duterte, ng dating Pangulong Duterte sa isong ito at ng Office of the Vice President. Kasi Duterte family ang tatamaan dyan. Kung kanilang naramdaman yan. Pati si Pulong Duterte, yung congressman. So, buhay na buhay ang demokrasya sa ating Kongreso. Binanatan ng Kongreso, ididepensa ng buong Kongreso, lahat ng political party nanindigan, ay si Lagman po, oposisyon. Ano yan Presidente ng Liberal Party, yan ang lehitimo oposisyon. Nag-declare ng ganyang suporta sa Resolution 114 at sa Speaker of the House.
Plus sinundan pa po yan ni Minority Leader Marcelino Libanan na sumuporta rin. So lahat nagkasundo kasi nga nasaktan sila sa mga akusasyon. Bad news nga daw yung nadinig ng mga congressman nung sila nakareses. Nakatapat kasi nakareses sila eh. Kaya hindi nila na-depensa agad ang kailang sarili. Although before, nagkaroon na ng mga individual statement ng mga congressman at saka yung Secretary General, pero siyempre iba yun. Ngayon, nag-resume ng Congress, buong Kongreso. Mula sa Speaker at lahat ng member nagsalita at political party na kanilang tinuligsa at hindi nilang tinatanggap ang mga banat sa kanila ng dating Pangulong Duterte. Yun. Pati nga si Marcos eh. So, pati si Sandro Marcos, Assistant Majority Leader. Nanindigan siya sa institusyon at kay Speaker. Kaya na, hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Kaya, maraming issue talaga. Sana magkaisa pa rin ang ating mga kinaukulan para ho sa kabutihan ng bansa at higit sa lahat ay yung magandang balita para ho sa ating mga paninindigan, especially sa West Philippine Sea. Tinutulungan tayo ng maraming mga bansa para ho maging matatag ang Pilipinas sa ating teritoryo. At yun ang mga ating iilang politiko ay nagkakaganyan. Pero, parte ng demokrasya at least na bibigyan din tayo ng impormasyon at inisishare ko naman sa inyo, binibigay ko sa inyo ang paghihimay ng mga balita kung ano ho ang ibig sabihin yan. So, ang institusyon ay pinangangalagaan. Yun ang mahalaga. Yung opisina, yung gobyerno, yan ay taong bayan, pinangangalagaan nila yung integridad at yung... At yun na nga mga kapanig, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.